So, ang papel ng mga pumping station ay binobomba niya yung tubig mula dito sa mga estero para mabilis makalabas dito sa dagat. Pero dahil nga sa maraming basura at saka yung development, mga kalsada, yung mga sementadong gusali na ginawa dito sa Maynila, ay bumagal yung daloy ng tubig. Kaya napaka-importante yung papel ng mga pumping station na to. Ayon sa MMDA, may 71 pumping station para sa buong Metro Manila. So, kung may ganito kalaking facility, bakit nagbabaha pa rin? Dahil din sir sa akin, basura. Kaya minsan wala na kaming tubig dito, yung mga drains naman po, pag nagpara na basura, hindi kagad po yung rainwater po, hindi kagad makapunta sa mga drainage natin. Kasi parabo ni drains, sa Sidron Dami nagtatatong dasot sa dilid kalsada. Kaya sa oras na merong magbarang basura sa makina, tumitigil ang kanilang operasyon. Kaya dumarating sina Gary at Joey para maibsan ang baha sa Maynila. So, delikado ba yung trabaho niyo? Opo, delikado po yun, mga trabahong ganun. Ano naman ang training nila para maprotektahan yung sarili? Balo, ano lang sir sila, experience lang po. Kasi po dati, yung dati yung dati po naming maninisid, medyo may edad na. Kaya sila naman po ang pumalit sa training sila para... Wala silang formal training para dito. Aminado ang MMDA na hirap sila makakuha ng mga kagaya ni Gary at Joey. Ang trabaho po talaga nila, laborer. Ikaso po sa hindi diver. Ibig sabihin, yung mga training na diver, medyo mababa ang sahod para sa kanila. Para po lang. Okay. So kulang yung sahod para kaya sa professional diver. Kung sino yung marunong na willing magtrabaho ng mag-diver, yun na lang po ang nakukuha ng ahensya namin. Sa papel, utility worker ang trabaho ni Gary. Habang laborer na contractual naman, si Joey. Sa totoo lang, sa ibang bansa, trabaho ito ng mga professional technical diver na may masusing training at kumpletong equipment na pang-dive. Mas maganda kung may tangke kayo. Sir, parang hindi ako komportable sa tangke. Nakagamit na kayo, hindi pa? Oo, nakagamit na ako nun. Lumulutang ako. Pagdating sa baba, parang lulutangin, nakaano yung puwet mo, nakausli. May gamit din. Kung susot ako ng scuba suit, parang masikip sa katawan ko. Hindi ako makakilos ng maayos sa ilalim. Nalutas man nila ang problema sa Pitas Pumping Station sa Tondo, hindi pa natatapos ang araw ni Gary at Joey. Sunod naman nilang pupuntahan ang Libertad Pumping Station sa Pasay City. Makalipas ang kalahating oras, sumabak na ulit sina Gary at Joey. So, gaano ka-importante itong papel niyo? Ay, malaking bagay din sa trabaho namin to kasi kung wala kaming diver, hindi nila kung ano talaga nakaano sa ilalim ng tubig, kung ano talaga sani para ma-operate tong thrust rake. Kaya inano kaming diver na makatulong din talaga sa pumping station. Dito na kasi ako nakapokus, ito na kasi yung gusto kong gawin eh. Yung kahit paano nakakatulong tayo sa bayan natin sa pagsisisid. Panibagong araw, panibagong pumping station naman ang i-inspeksyonin. Mas makipot ang sisisirin.
Unang bababa si Joey. Iwas mo yung ano, Soy. Iwas mo yung boss mo. Ilabas mo. Yan. Isang hagdan lang ang gabay niya para hindi mawala sa tubig. Habang si Gary, maingat na nagbabantay. Soy, huwag na kayo sa dyan, ha? Wala raw makitang bara si Joey, pero para makasiguro, sumunod naman bumaba si Gary. Nakapasok ako doon. Muntik palang madisgrasya si Gary. Dito, delikado. Kala ko hindi na ako makakalabas. Bakit? Tumama ako sa tubo. Tumama ka sa tubo? Oo, yung pinaka-bottom niya. Nakakaagad tayo ng ganyan eh. Pagmula sa flooring. Bakit akala mo hindi ka na makakalabas? Kala ko mawawala na ako sa guide. Kasi Ah. pag hindi ka makaangat dyan, kwento na lang kami dyan. Ito, tapos dito, open na ako. Ang mga nararanasan ni Gary araw-araw, ilang taong din pinagdaanan ni Sylvin Aplaha na mula pang Tawi-Tawi. Siya ang unang diver sa mga pumping station ng MMDA. So, gaano katagal na kayong sumisisid bilang trabahante dito sa MMDA? Simula 1995, 1995. Okay. doon ako nag-start. Nagpresenta ka, nagboluntaryo ka na kaya kong gawin yan o paano ka napasok? Hindi, kasi alam nila, sir, marunong ako lumangoy. Noong taong 2022, napatigil siya bigla sa tungkuling ito. So, muntik na kayo. Nahimas-masad. Ganon. So, nawalan kayo ng malay. Wala na talaga malay. Tinatanggihan na nga ako 3 hospital eh. Tinanggihan pa kayo? Oo. Bakit? Aywan ko. Kaya wala daw sila espesyalista sa ulo. Hindi pa raw tiyak kung may kinalaman ng pagsisid niya sa pagkawala niya ng malay. Simula noon, sina Gary at Joey na lang ang nagtuloy ng trabaho. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.